magandang araw. Sa harap natin ay 2025 Montero Sport. Update ko lang po kayo. Sold na po ito. So, ihahatid natin sa buyer from General Santos City. Mga 2 weeks pa lang ito sa atin. Itong sasakyan na ito. Napakabago pa. 2025. Kapal pa ng mga gulong. May mga hibla pa. So, ayan po siya. 4K Odo. 4K Odo pa siya. Buksan natin ha. Napakabango. Amoy galing factory, parang amoy kasa. So, upgraded na rin siya. Ang deep dish niya, meron na. And genuine leather seat cover. Ayan po ang cockpit niya. Ayan po. And second row, naka German leather din. Very spacious. Check naman natin sa may likuran. Maingay lang dahil nasa highway tayo nag-start ng vlog natin. Ayan, naka-tumble down lang yung kanyang mga upuan. Kitang-kita naman na very spacious. Kahit itong second row, pwede rin siya mahiga. So, marami kayong ikakarga, negosyo, mga karton. Swak na swak po. Ayan po. And tayo na. Hatid natin sa buyer from General Santos City. Bago nito. Kahit yung mga parts ng sa may makina ay may mga markings pa. Tayo na. Nag-aantay sila sa atin. So, manual pa ito siya. And ito lang ang nakita kong sasakyan na may cruise control kahit na naka-manual. Ayun siya, cruise control. Legit. And then sa 2025 model ay iba na po ang kanyang steering wheel. 3-spoke na siya. So hindi siya katulad nung previous na parang malapad. Kahit na manual po itong sasakyan na ito ay very smooth ang kanyang shifting, ang kanyang paglipat ng cambio. Para ka lang din naka-automatic. Kahit yung mga pedals niya, clutch niya. And ibang-iba talaga pag SUV. Napaka-komportable yung mga maliliit lang na lubak. Kinakain niya lang. Sobrang parang ang riding comfort niya kahalin tulad sa mga Ford Everest, Ford Ranger. Very soft na less naman ang body roll. Masyado talaga siyang komportable. Yeah, papasukin natin. Mabay tayo. Everest, komportable din yan. Titanium pa, top of the line. Parang mga, ano model ba ito? Siguro mga 2020, 19. Ewan ko anong year pumasok yung next gen yan. Anyway, balik tayo sa ating Montero Sport 2025. Itong unit po na ito ay magto 2 weeks pa lang sa atin, bago pa lang. And nabili ito ng cash ng first owner. So as usual, buy and sell tayo. Bumibili tayo ng mga tingin natin na kikita pa tayo. Then papatong na tayo konti, then benta natin. May traffic. Huminto ako saglit dahil may kailangan yung buyer. Hindi sila makadeposit sa bangko dahil hinahanapan ba sila ng sales invoice, deed of sale. Oy, masyadong bangko eh. Dahil kuno sa flood control. As if naman worth billions ang ating transaction. Munting halaga lang naman ang unit natin. Dapat yan ma-question pa. Anyway, patakaran nila. Parang naduduling ako. Hindi maganda yung pagkagawa ng aking eyeglass. Maraming distortion sa peripheral. Napakainit ngayon. Oras pa lang ngayon ay alas 11 ng umaga, October
30 2025. So model natin is 2025. Hindi pa nag-isang taon, bagong bago pa talaga. Odometer niya is 4K odo pa, napakabata pa. So tignan nyo ang kanyang steering controls. Meron siyang cruise control. Ito lang na ang sasakyan na nakita ko sa manual na merong cruise control. Usually ang cruise control na sa automatic and mga top variant. Ito siya, hindi naman top variant, GLX mod variant, pero meron siyang cruise control, hindi lang siya adaptive. Ang top variant kasi yung GLS, especially 4x4 and Black Series ngayon. Yan po, napakasarap dalahin, magaan, malakas, very powerful. Medyo matraffic dito sa pababa ng Katalunan, and yun na, umusad na. Ang maganda pala nitong steering wheel niya ay tilt and telescopic to. So pwede mong ma-adjust according sa distance na gusto mo para komportable ka. Nandanan tayo dito. Speed limit, observe speed limit, nasa 50 lang dito sa may 50, 60 dito sa diversion. Downtown ay 40, 30. OA naman yung 20. Buti pang magbisikleta na lang tayo kung 20. Merong part sa Sur, Davao Sur ata, na 20 lamang. Davao Sur or somewhere sa North Cotabato. Tatawa nga ako. Pasok tayo dito. Labas tayo ng Bangkal, Matina. Then punta tayo ng Ecolan. Punahin natin. Punahin pa rin natin. Mapagbigay tayo eh. Lalong magkukos ng traffic kasi pag yung ayaw mong pagbigyan yung gustong pumasok, syempre nakaharang siya dahil gusto niya pumasok, nakaharang siya sa linya niya. Yung mga sumusunod sa likod niya ay nagkaklag. So mas mabuti na unawain mo na lang yung situation, papasukin mo na lang yung gustong pumasok, and yun na, iwas away, iwas road rage. Pag nasa kalsada ka kasi madaling uminit ang ulo natin pag ayaw mong magbigay. So para makauwi tayo ng safe sa pamilya at matiwasay ang araw, ay magbigay na lang tayo. So dito ako madalas magdaan pag pumupunta ako doon sa somewhere sa Matina, SM, dahil iwas traffic. Yun lang yung nagpa-park pa sa side, which is nagkukos din ng traffic dito dahil maliit yung daan, 2 lanes lang. Wala na pala tayong motor ngayon. Pahinga muna. Focus muna tayo sa ating munting negosyo na pagbabuy and sell. Tsaka kahit may motor tayo, hindi ko rin nagagamit kasi wala, busy trabaho. Tapos pag walang trabaho, mga bata, itong negosyo nga natin, wala tayong nagagawa sa motor natin. Naka-standby lang, kinakalawang lang ang kadena. So buti pa, benta na lang natin. Labas tayo ng Matina. Uy, stop pala. Overtake sana ko. Kala ko nag-park lang ang sasakyan. Ay na, umusad na. Talaga ka komportable niyang gamitin. Walang ka tagtag na mararamdaman. Sobrang komportable. Tapos smooth, very smooth ang shifting ng gear. Kahit itong shift na, very smooth.
Parang hindi manual ang gamit mo. Napaka worth ng price niya kasi ang brand new nito 1.6 plus dito sa Davao, sa Mindanao. And then sa GLX version na 4x2 manual. Sa GLS nasa 1.8 yung 4x2, and then GLS 4x4 nasa 2.5 ata, especially yung Black Series. Sa Black Series naka leather na rin. Originally itong GLX na manual 4x2 naka fabric itong mga upuan niya, and then in upgrade na naka German leather na. So, and deep dish matting para madaling maglinis and di masira yung ating carpet. Maganda. And Android Apple CarPlay ready. I-connect mo lang yung USB sa cellphone mo para mag-display ang kanyang, ano tawag yan? Para mag-display yung interface ng CarPlay. And makapili ka, map ba, gusto mo mag-map or Waze, ay dyan na siya naka-display. Instead yung mag-mount ka pa ng cellphone mo. Ano, usad na tayo. Abante na. Naan natin volume. Makapiright tayo. 3 strike ng copyright sa YouTube mo ay lusaw ang iyong channel. So yun po, mahirap. Ito yung part dito na matina na matraffic. Itong highway na ito, itong portion na ito. Grabe ka smooth. Sarap dalahin. Next naman, target natin ay Terra. Hindi pa tayo nakatry ng Terra, especially yung bagong Terra. Maganda yung bagong Terra. Yun ang kunin natin. Isang target ko rin ay Raptor. Tayo nakatry mag Raptor. Alamin natin, sana masubukan natin ang Raptor. Ma-feel natin ano siya ka comfortable talaga. Yung taxi, alanganin ako. Baka sumayad, kukunin pa naman to ng buyer na. Very smooth, napakasarap dalahin, malakas, very powerful, at tahimik ang engine nya. Kahit nasa labas tayo, pag lumabas tayo, naka-on na makina, tahimik pa rin. Ang medyo maingay yung na-try natin dati sa Navara. Kahit nasa loob ka, maingay. Pareho lang naman sila ng Navara na naka-chain drive. Mas matibay pala ang chain drive compare mo sa mga Ford na naka-belt, napuputol. Usually lang, ang ayaw ng karamihan sa chain drive ay yun nga, maingay. Pero itong Montero Sport ay tahimik. Tahimik yung under niya. Tahimik talaga. Maganda pagkagawa. Sana makatry naman tayo ng automatic nito para si Mrs. makagamit. Ayaw niyang gamitin to dahil manual. Although marunong siya mag-manual, pero iba pa rin ang automatic talaga. Komportable ang automatic. Kanan tayo. Ano? Third gear. Na-try ko ang cruise control nito. Sarap gamitin. Very responsive. Tapos adjust mo lang ang speed mo. O parang kailangan nasa 4th gear ka para ma-activate ang cruise control, or 3rd gear. Ito yung lumang Terra ata. Hindi ko masyado ma-identify. Oo, yung luma. Iba rin yung bago ngayon. Iba rin yung design.
Balik tayo sa kaliwa. Nagkumpulan dito sa kanan eh. Pasok tayo ng Shuttle's Best. And then punta na tayo sa may tagpuan namin sa Abogado. Oh, truck. Gusto pumasok ng truck. Yan, pasok ka na. Huwag ka na mahiya. Malapit na tayo. Pag-apakan mo talagang bibirit siya. Malakas ang torque niya. Pasok tayo dito sa may DGT, Davao Global Township, DGT Central Park ang tawag ata. Medyo marami na rin ang nagawang establishment dyan sa may loob. IT Park ata ang plano dyan. Ayun, yung motorsiklo nagpa-traffic kasi green na sana. May taxi sa kanan, hindi tayo makaganan. Ayun, nasa DGT na tayo. Yan po yung Shuttle's Best Coffee. Then may McDonald's din dito. Dito kami madalas mag-practice ng anak ko mag-drive. At least hindi masyadong gaano maraming obstacles. So malapit na tayo. Ayan po ang ating Montero Sport 2025 GLX manual. And wala tayong dalang ND filter. Kaya masyadong overexposed ang sunlight. Opo, napakabago niya pa. Pumasok tayo, napakainit sa labas. So ayun po, hanggang dito na lang po. And maraming salamat sa pagsama ninyo. Wala na tayong motorcycle. More on 4 wheels na naman tayo ngayon. At kina ma'am na kukuha po ng unit na ito, ay maraming salamat po sa pagtiwala. And ingat po kayo sa biyahe ninyo. So thank you po. Paalam.